Meron tayong update patungkol pa rin sa ating minomonitor na si Tropical Depression Salome. Ito po ay local name at nabuo po ito kaninang alas 8 ng umaga. Base sa ating latest satellite animation, namataan po ito higit 250 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay ang hangin na 55 kph malapit sa kanyang sentro at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos patimog-timog kanluran ng may kabagalan at 15 kilometers per hour. Base po sa ating latest animation, hindi naman nakaka-apekto pa directly itong si Bagyong Salome anywhere in our country. Subalit patuloy nga yung pagbaba nito, no? At inaasahan nga natin na posibleng mamayang gabi magsimula yung epekto doon sa may extreme northern Luzon. In other areas, meron po tayong nararanasan mga pag-ulan. Kung dito sa may parting Mindanao at timog na bahagi po ng Visayas, yung mga pag-ulan po dyan hindi dahil sa Bagyong Salome, kundi dahil dun sa Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ na salubungan po ito ng hangin mula sa may northern and southern hemispheres. Kaya minsan malalakas po ang mga ulan, may mga kasama ding thunderstorms at nagkokos po ng baha. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon and Visayas, meron pa rin tayong mainit na hangin galing po sa may silangan, also known as the easterlies, at nagkokos din po ito ng mga isolated na ulan, lalo na sa silangang parte po ng Luzon and Visayas. Base naman po sa pinakaunang track ng Pag-asa regarding dito kay Bagyong Salome, ang general po na pagkilos nito ay patimog kanluran or southwestward sa loob po ng 2 araw. Malaking factor dun sa pagkilos niya paibaba ay dahil dun sa paglakas po ng hangin. Ang malamig na hangin po galing sa may Hilaga, sa may East Asia, also known as the Northeast Monsoon or hanging amihan. Kaya po inaasahan natin, pagsapit po mamaya or bukas ng madaling araw, mamayang gabi or bukas ng madaling araw, ay nasa may malapit na po ito sa may Batanes or maaari din siya maglandfall po dun sa area na yon late evening or tomorrow early morning. Then pagsapit naman po bukas ng umaga, malapit na ito sa may Babuyan Group of Islands. Habang pagsapit naman po bukas ng hapon or gabi ay malapit naman ito sa may coast po ng Ilocos Norte. Then pagsapit naman sa Friday ay nasa may kanluran po ito ng Ilocos Region, nasa may bandang West Philippine Sea at magsisimulang lumayo sa ating kalupaan hanggang sa makalabas po ng ating area of responsibility either Friday afternoon or evening. Pagdating naman po sa intensity, base sa ating pinakahuling track, nandyan pa rin yung tropical depression. Intensity niya simula po ngayon hanggang sa pagtawid niya dito sa may West Philippine Sea. So maliit yung tsansa na ito'y lalakas pa bilang isang typhoon or super typhoon. Given na rin na pinapasukan po ng malamig at dry na hangin itong bagyo. Subalit nandyan pa rin within the next 24 hours habang malapit sa may Batanes, bahagyang lumakas pa ito into 65 kilometers per hour. So magiging isang tropical storm po ito. Hindi rin natin i-rule out yung ganung senaryo at magtataas tayo ng hanggang wind signal number 2 dito sa may extreme northern Luzon. Mapapansin din po natin sa ating latest track yung tinatawag na cone of probability. Very important po ito, no? We should not always focus po dun sa kanyang sentro o yung sa kanyang dadaanan. Subalit posible pa rin bumaba ng bahagya at bahagyang umakyat po yung ating track nitong si Bagyong Salome. So nandyan pa rin yung senaryo na maaaring maglandfall for the second time after sa Batanes dito sa may Babuyan Group of Islands bukas ng umaga. And at the same time, babagtasin din itong mainland northern Luzon dito sa may parting Ilocos Norte hanggang sa makalampas po dito sa may Ilocos Sur, given na nandun nga siya sa may cone of probability. And we'll also have to consider yung radius nitong si Bagyong Salome sa ngayon, 130 kilometers per hour or approximately 250 kilometers po yung kanyang kabuang lawak or diametro. So hindi lang yung mga sentro po ang maapektuhan itong si Bagyong Salome. Maging yung sa kabuuan ng bagyo, maapektuhan din itong Batanes, Babuyan Islands at bahagi pa ng Cordillera Region, Apayao and Abra provinces, all the way down dito sa may Ilocos Norte and Ilocos Sur. Posible ring maapektuhan ng malakas na hangin at malakas na ulan nitong si Bagyong Salome. Sa ngayon po, nakastaas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, sa western portion of Babuyan Islands at sa northwestern portion of Ilocos Norte. Dahil medyo malapit na po itong bagyo dito sa may Batanes, hindi na po in effect yung 36 hours or 1.5 days po na posibleng maramdaman yung hangin galing po dun sa bagyo. No? Posibleng as early as this afternoon or tonight, mararamdaman na po yung mga pabugso-bugsong hangin dito sa may Batanes. Gayun din sa bahagi po ng Babuyan Islands,
bukas ng madaling araw. And then by tomorrow nga, dito sa may parting pagitan po ng Balintang Channel and West Philippine Sea na yung sentro nitong si Bagyong Salome. So mararamdaman din dun sa mga coastal areas, lalo na dito sa may Ilocos Region and Cagayan Province, yung mga pabugso-bugsong hangin dulot nitong si Bagyong Salome. Pagdating naman po sa ating malalakas na pag-ulan, possible po simula bukas pa naman, pero makakaranas po ng 50 to 100 millimeters na dami ng ulan hanggang bukas ng tanghali itong lalawigan po ng Batanes. Kaya mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagguho ng lupa dun sa mga bulubundukin na lugar in some areas po dun sa may Batanes. And yung ilang bahagi pa ng Northern Luzon, itong Babuyan Islands, portions of Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, posible yung kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms by tomorrow. Bagamat hindi siya aabot ng 50 to 100 millimeters or maliit ang chance na umabot pa ng ganun kalakas na ulan, posible po yung mga pag-ulan, kaya mag-ingat pa rin po sa mga biglaang pagbaha or pagguho ng lupa.